Nang magising si Camila ay nasa ibang lugar na siya. Nasa loob siya ng isang kwarto at nakahiga sa kama. Kaya kitang-kita niya ang sarili na may tape ang bibig dahil gawa sa salamin ang kisame nito. Hindi rin siya makabangon dahil hindi niya maigalaw ang mga kamay. Nakatali ang pareho niyang kamay sa headboard ng kama. Napamura rin siya na mapansin na ang mga paa niya ay nakatali rin sa isa't isa. Nag-aalalang nilingan niya ang buong paligid. May split-type aircon sa loob. May malaking TV, refrigerator, sala set at study table. Magkabilaan din ang side table sa tabi ng kama. May nakapatong pa na lampshade sa ibabaw ng side table. Mukhang nasa loob siya ng isang magarang hotel room. Paano siya nakarating dito? Bakit siya nakatali? Nasaan si Honey? Sigurado siyang ito ang may pakana kung bakit siya nandito sa kwartong ito. Tiningala niya ang kanyang kamay. Pilit niyang sinisilip ang oras sa kanyang relo. Halos mapilipit na ang leeg niya sa kakalingon. 10:00 na pala ng umaga. Ibig sabihin, 2 oras na ang nakakalipas magmula nang dukutin siya ni Honey. Buwisit talagang babaeng yun. Noon biglang bumukas naman ang pintuan. Iniluwa nito ang taong naging dahilan kung bakit siya nakatali ngayon. Uy, gising na pala ang Reyna. Mabuti naman kung ganun. Matutuwa ang ninong ko sa aking regalo. Nagsalubong naman ang kilay ni Camila sa sinabi ni Honey. Sinong tinutukoy nitong ninong? Ano iyong regalong binabanggit nito? Hintayin lang natin ang ninong ko, Camila. Sigurado ako matutuwa siya kapag nakita ka niya. Hindi ka na niya pakakawalan kahit kailan. Kaya sa akin si Miguel kapag wala ka na. Humalakhak pa si Honey na para bang nababaliw na. Napakurap naman ng ilang beses si Camila. Nagsitayuan naman ang mumunting buhok sa katawan niya. Anong kapahamakan ang naghihintay sa kanya? Baka si Honey rin ang may kagagawan kung bakit nagkaroon siya ng scandal video. Mahabaging langit. Pinagplanuhan nito ang lahat para mapaghiwalay sila ni Miguel. Don't worry, Camila. Mag-i-enjoy ka rin naman sa piling ni Ninong. Magaling siya sa kama. Siguradong titirik ang mga mata mo kapag inangkin ka niya. Masarap siya. Inatikman ko na siya. Mas masarap nga lang si Miguel. Muling humalakhak naman si Honey. Kinalibutan naman si Camila. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Gusto niya masuka sa sinabi ni Honey. May relasyon pala ito sa ninong na tinutukoy nito. Siya ang ipapain nito sa ninong na iyon para makuha naman ito ang asawa niya. Gustong masuka naman ni Camila sa imaheng naglalaro sa isip niya. Anong klaseng kababuyan ang nasa isip ni Honey? Anong mangyayari sa kanya ngayon? Paano siya makakatakas? Hindi na sana baling maghiwalay sila ni Miguel. Huwag lang siya mapunta sa kung sino man lalaki. Ikamamatay niya kapag may ibang lalaking aangkin sa katawan niya. Si Miguel lang ang gusto niya. Ito ang asawa niya at mahal niya ito. Ang asawa lang niya ang may karapatang umangkin sa kanya. Biglang tumunog naman ang cellphone ni Honey. Oops, tumatawag na pala si Ninong. May pinindot naman si Hana sa cellphone nito bago itinapat sa tainga nito. Yes, Ninong. Of course, ako pa. I'll wait for you here. Bye. Nakangiting ibinukas naman ni Honey ang cellphone nito, saka ito muling humarap sa kanya. Papunta na rito ang ninong ko. Nakangising imporma naman ito. Umiwas naman ang tingin sa Camila. Ayaw niya makita ang ngiting aso ng babaeng ito. Kung hindi lang sana nakatali ang mga kamay at paa niya, baka sinambunutan na niya si Honey. Hindi siya papayag sa gusto nitong mangyari. Hindi ito patas lumaban. Isang malaking traidor pala ang babaeng ito. By the way, are you familiar with... Hindi sumagot si Camila. Hindi niya nilingon si Honey. May ninong is a dom. He likes his women in change of ropes. Kaya matutuwa siya kapag inabutan ka niyang ganyan ang hitsura mo. Tumawa na naman ang malakas si Honey. Pasalamat na lang ito at nakatape ang bibig niya. Kung hindi bubulyawan na niya ito. Nakakarindi ang tawa nito. Dinaig pa nito ang mangkukulam at baliw sa paraan ng pagtawa nito. Huwag mo nilang pansinin ang Honey na yan. Ang isipin mo ay kung paano ka makakatakas ngayon. Kapag dumating ang ninong niya, baka katapusan mo na.
Mag-isip ka na. Mag-isip ka na, Camila. Bilisan mo. Bago pa man gumana ang isip ni Camila, nakarinig na sila ng katok sa pintuan. Agad na lumapit sa pintuan si Honey. Pinagpawisan na malapot si Camila. Wala na yata siyang ligtas. Nanginginig ang buo niyang katawan. Pakiwari niya babaliktad na rin ang sikmura niya. Hello Ninong, come inside. Masiglang bati naman ni Honey. Napapikit naman si Camila. Ayaw niyang makita kung sino man ang pumasok sa kwarto. Iisipin pa lang niya ang pwedeng mangyari sa kanya ay parang gusto na niyang sumuko. Narinig niya ang mga yabags na papalapit sa kanya kaya lalong napapikit siya ng mariin. She's all yours, Ninong. I gotta go. See ya. May narinig si Camila na papalayong yabag. Malamang si Honey iyon. Tuluyan na nga siyang iniwan ng hayop na babaeng yon. Napapitlag naman si Camila na maramdaman niya na may humagod sa kanyang buhok. Napilitan siya magmulat ng mga mata. Hello sweetie, welcome home. Napatitig si Camila sa lalaking nasa harapan niya. Halos kasing edad lang ito ni Miguel. Ninong ito ni Honey. Gwapo ang lalaki. Sigurado siyang maganda rin ang pangangatawan kahit nakasuot ito ng business suit. Mukhang may dugo pa itong banyaga dahil sa kulay asul nitong mga mata. He was looking at her with those intense eyes. Tumatago sa pagkatao niya ang titig nito. Kung hindi lang siguro niya nakilala si Miguel, baka magkagusto na rin siya sa lalaking ito. Kung totoo man ang sinasabi ni Honey na magaling ito sa kama, malamang kapareho din ito ni Miguel. Parehong habulin ng babae at parehong magaling magpaiyak. Ilang babae na kaya ang napaiyak nito? Maingat nitong tinanggal ang tape sa bibig niya. Napangiwi pa siya na maalis iyon dahil bahagyang humapdi ang balat niya. I'm sorry about that. Silosa kasi si Honey. Tinaasan lang ito ng kilay ni Camila. Kumusta ka na, Claire? Claire? Hindi ako si Claire. Ako si... Naputol ang anumang sasabihin ni Camila dahil biglang naningkit ang mga mata ng lalaki. Hinawakan nito ang panga niya at pinasil iyon. Don't give me that crap, Claire. Huwag ka na magpanggap pa. Kilalang kilala kita. Akala mo ba makakaligtas ka sa akin? Kilala mo ako. Naniningil ako sa lahat ng may utang kasama ka na roon. Napatigalgal naman si Camila. Halos hindi na siya makahinga habang nakatitig sa mga mata ng estranghero. Sino si Claire? Bakit siya nito tinatawag na Claire? Hindi ako si Claire. Camila ang pangalan ko. Hindi natapos ni Camila ang sasabihin niya dahil biglang sumabad ang lalaking nasa harapan niya. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Alam kong reyna ka ng kasinungalingan. Mas magaling ka pang magsinungaling kaysa kay Satanas. Nanlilisik ang mga matang wika nito. Dumidiin naman ang palad nito sa kanyang panga. Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi nga ako si Claire. Nagkakamali ka ng iniisip mo. Pakawalan mo na ako, please. Pagmamakaawa naman ni Camila. Nasasaktan na siya sa ginagawa nito. Buong buhay niya hindi siya pinagbuhatan ng kamay ng mga magulang niya. Kahit nga si Miguel sa sobrang galit sa kanya noon, hindi siya nito sinasaktan ng pisikal na paraan. Pero ang lalaking ito, ang gaan ng kamay para manakit ang isang babae. Gusto mo talaga makawala, ha? Inilapat ng lalaki ang mukha nito sa kanya. Halos maduling naman si Camila sa sobrang lapit ng mukha nito. Aanhin niya ang ganitong klaseng lalaki. Kung nananakit naman pala ng babae, kahit huwag na lang. Gwapo nga ito, pero sadista naman. Pwes, ilabas mo si Elmer. Ilabas mo ang walang hiya mong nobyo. Siya naman talaga may utang sa akin, hindi ba? Nadamay ka lang dahil pinagtatakpan mo siya. Sinira ninyo ng nobyo mo ang pagtitiwala ko. Kaya magbabayad kayo ngayon. Mauuna ka na kapag hindi ko nakita ang nobyo mo. Marahan siyang binatawan ng lalaki. Tapos may kinuha ito sa loob ng coat nito. At iniumang naman kay Camila. Natigalgal sa Camila nang dumikit ang dulo ng baril sa mismong noo niya. Sa sobrang takot niya ay hindi siya nakaligtas. Sa anumang ingay, nalulo niya yata ang kanyang dila. Si Elmer lang ang kailangan ko.
Kung sasabihin mo sa akin ang kinaroroonan niya, pakakawalan kita. Kaya kung ayaw mo masaktan, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Naging mahinahon na ang boses nito. Ngunit hindi pa rin ito inaalis ang baril na nakatutok sa kanya. Please, makinig ka naman sa akin. Hindi naman talaga ako si Claire. Lakas loob na wika niya rito. Hindi niya magawang magsinungaling para pakawalan siya ng lalaking ito. Hindi nga siya napaamin ni Miguel sa hinala nito sa kanya. Kaya hindi rin siya aamin dito. Bahala na kung makulitan ito sa kanya. Kung maiinis ito at magkamaling barilin siya, katapusan na niya. Pero siguro, mas okay na rin iyon kaysa magsinungaling siya. Kung mabibisto ang kasinungalingan niya, ganoon din naman ang pagiging parusa sa kanya. Papatayin din siya nito. Mas mabuti nang mamatay siya dahil sa pagsasabi niya ng totoo, kaysa naman mamatay siya dahil nagsinungaling siya. Ayaw mo talagang umamin ha? Pwes sumanda ka. Parurusahan talaga kita. Ibinalik naman ng lalaki ang baril nito sa loob ng coat nito. Pagkatapos inilabas nito ang cellphone at may tinawagan. Habang nakikipag-usap ang lalaki, panay ang linga naman ni Camila sa paligid. Nag-iisip siya ng paraan kung paano matatakasan ang lalaki. Kapag natanggal ang tali niya, pipilitin niya makatakas. Kahit sa bintana ng CR, siya dumaan. Bahala na kung madisgrasya siya. Mukhang mas nakakatakot mamatay sa kami ng lalaking ito. Ngunit nagulantang siya nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang 4 na lalaki na kasuot din ng business suit at pare-pareho naka-shades. Nang lumapit ang mga ito sa kanya ay napahiyaw siya. Isa sa kanila ang naglabas ng panyo at ginawang pambusal sa bibig niya. Hindi na siya makasigaw. Tangil-ungol na lang ang lumalabas mula sa kanya. Tinanggal ang pagkakatali ng mga kamay niya sa kama. Ganoon din ang ginagawa sa paa niya. Pagkatapos binuhat siya ng isang lalaki at ibinabasa na nakatayong sahig. Boss, ano gagawin natin dito? Dalhin ninyo sa mansyon. Ika din ang babaeng yan. Utos naman ng lalaki. Nauna na itong lumabas ng kwarto. Hinawakan naman siya ng 2 lalaki at iginiya palabas ng kwarto. Ang isang lalaki ay nasa unahan nila, samantalang ang isa ay nasa likuran. Nakakalakad naman siya na maayos dahil walang tali ang mga paa niya, pero ang kamay niya ay nanatiling nakatali. Ang tinanggal kanina ay ang pagkakatali nito sa kama. Napansin niyang walang tao sa hallway na makarating sila sa lobby. Wala rin siyang nakita na tao na maliban sa isang lalaki at babae na nasa information desk. Lumingon sa kanila ang 2, ngunit wala siyang nabasang pagtataka sa mukha nila. Para bang normal lang na eksena ang nangyayari sa kanya. Shit! Kailan pa naging normal ang makakita ng babae may busal sa bibig at nakatali ang 2 kamay? Kung wala lang sanang busal sa bibig niya, baka sumigaw na siya at nagpasaklolo. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya tutulungan ng 2 ito. Kaya napilitan nilang siyang sumunod sa mga lalaking kumuha sa kanya. Bahala na kung mapahamak siya. Ipinasok siya ng mga lalaki sa isang van. Pinagitnaan siya ng 2 lalaki sa loob ng sasakyan. Nang umandar na ang sasakyan, piniringa naman siya ng katabi niyang lalaki. Nadagdagan ang takot at pag-alala niya, pero wala siya magawa dahil bukod sa wala siyang makita, nakatali pa rin siya at may gwardya pa. Katapusan na ba niya? Sino ang magre-rescue sa kanya? Hinahanap kaya siya ni Miguel? Ngunit kinontra niya ang kanyang kabilang isip. Paano siya hahanapin ni Miguel kung galit ito sa kanya? Gusto niya maiyak sa kanyang sitwasyon, lalo na nang maisip niya ang kanyang anak. Paano na si Marcos kapag tuluyan siya nawala? Makakaya ba ni Marcos na mabuhay kahit wala siya sa tabi nito? Masyado pang bata ito para maunawaan ang away nilang mag-asawa. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanyang anak. Oras na hindi siya makaligtas rito. Hindi man lang siya nakapagpaalam na maayos bago mangyari ito sa kanya. Kung hindi siya makikita ng anak niya, maaalala pa kaya siya nito? Hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Tahimik siyang umiiyak. Ayaw niyang maghisterya. Baka lalong magalit ang mga lalaking kasama niya. Papatayin siya ng mga ito nang wala sa oras. Hindi alam ni Camila kung gaano katagal sila nasa biyahe.
Pero halos antukin na siya sa tagal ng biyahe. Nang huminto ang sasakyan, naramdaman niyang nagsilabasan ang mga kasama niya. Nilingan niya ang paligid. Nasa isang kwarto ni naman siya. Pero sa pagkakataong ito, wala nang kahit na anong gamit sa kwarto. Mayroon itong isang bintana na maliit at nasa bandang itaas pa. Ngunit gayon na lamang ang sindak niya nang hilahin ng lalaki ang kamay niya. Ipinasok ito sa isang posas na may kadena na nasa mismong dingding. Ganoon din ang ginawa nito sa kabila niyang kamay. Napaungol siya ng pagtutol, ngunit ginisihan lang siya nito. Pagkatapos iniwan siya roon, napaiyak na lang si Camila. Paano pa siya makakatakas ngayon kung nakaposas na siya at nakakulong pa? Ilang minuto siyang umiiyak hanggang sa muling magbukas ang pintuan. Pumasok roon ang lalaking tinatawag nilang boss. Kasunod nito ang dalawa pang lalaki na kasama niya sa sasakyan kanina. Ano? Magsasalita ka na ba? O kailangan mo pang pilitin kita? Tanong ng lalaki nang tumayo ito sa harapan niya. Marahas naman siyang umiling. Paano ba naman siya makakapagsalita kung may busal ang kanyang bibig? Nabasa yata ng lalaki ang nasa isip niya. Agad nitong inutusan ang tauhan na alisin ang busal niya.